ating text, bigyan po natin yung verse 4. Kasi napakaganda sa Tagalog eh. Chapter 1, verse 4. Babasahin ko muli. Bago palikhain ng sanglibutan, pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil sa pag-ibig ng Diyos. So, bigyan po natin, pinili na niya tayo bago palikhain. Before the creation of this world, pinili. Ang magandang tanong, bakit? Anong meron sa atin para tayo pinili? Katulad ng pinasa rin kanina, isang hiwaga na tayo'y na yan sabuking sa ating Diyos sa pamamagitan ng paggawa sa ating pagbasa. Kung yan ay mystery, nasa Diyos ngayon. Pero katulad ng iba, no? Katulad, tingnan natin yung ating pinanggalingan. Tayo pumunta sa chapter 2, sa Efeso ulit, no? Tingnan natin kung tayong klaseng tao noon. Chapter 2, verse 1 to 3. Nung unay, patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Sinunod nyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritong naghaharit sa mga taong ayaw magpasakot sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dadaling ng mumuhay ayon sa ating laman at sumusunod sa masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapooran ng Diyos. Kabilang tayo. So dati tayo ganyan. And yet, pinili pa rin tayo. Kaya pinili. Panginoon, napakabuti mo. Muli na makita namin ang aming kalagayan na hindi pa namin kayo makita. Ngayon, Panginoon, na kami ay pinapalalahanin niyo ng ganitong mga pananalita. Naway, Panginoon, samahan niyo kami. Be with us. Lord, na isang mahal kayo ang ating mouthpiece. Ikubli niyo ko, Panginoon, sa inyong mga salita at sa inyong anak na Jesus Christ. Samahan niyo kami sapagkat ang lahat ng ito, Panginoon, ay pinagpapasalamat namin sa Panginoon Jesus. Ako, kabilang na siguro sa mga 20 years. Meron pa bang mga 10 years below? Pwede bang gusto nyo itaas ang inyong mga kamay? Hindi. Ang tingnan natin yung mga bago. Alam ko yung mag-asawa at bago. Kung kasama nito. So, hindi aksidente na tayo ay napunta rito. Hindi isang patotoo na ito ay talagang nangyayari sa kalooban ng Diyos. Kung matatanong niyo ako kung paano ako nakakilala sa Panginoon, ay dahil sa mga jeep, no? Na every time, kasi ang mga bago pa lang sa pananampalataya, yung bago, si Doc Chino, si Terno,
natatandaan ko noon, every time kalanginan kami, sasabihin din sa amin, okay, panalangin ko kayo ha? Kasama namin kayo. Minsan, pagka kami dalawa, walang bukong bibig na lang naman ngayon, parati pinatawag. Lahat, gusto niya lahat ng kanyang mga anak ay maging katulad niya sa tamang pagkakas. Although, alam niya naman ang mama, ang lakas ng panakot niya. Pag hindi ka mong kilala si Cristo, impyerno pa. Diba? Kaya narinig natin sa mga eh. Pero, dahil lang dun sa panalangin na yun, minsan nga, yung tatandaan ko yun, parang yung Bible study na hawak ni Wilbur noon, at ngayon, pareho rin. Kaya mas marami sila noon. Soldier of God yun, Wilbur na. So, yung mismo pinagpe-prayer meeting natin. Puro yun. Meron silang worship service minsan. During the time, hindi ko na dadaan. May hawak pa akong sigarilyo yun. Dadaan ulit. Pero yung attention ibibigay ko, dadaan ako tapos sila nagkakantahan ko. Meron ko natin pagkakataon na nasupungan ko ng Diyos. So, prayers ng mga every Friday naman, ako'y pareho kami ng atong nagsasampo. Pagkagaling sa sampulan yun sa Maynila, tutuloy kami ng Makati sa butik. So yung isang butik doon, yung Milani, yung si Mr. Benny Salonga, dahil meron pa silang pwesto nun sa Greenville. Doon ako pupunta. Obligado kami dumaan sa kanya dahil kasi po-collection kami. So sa bawat collection, asap namin siya dahil papipirmahan yung cheque. So pag wala naman siyang gagawin, handa na yung merienda, ako sabi ka, sinisya ako niya. Friday, every Friday. Pero wala naman choice kasi walang cheque. Hindi mo siya, wala kang audience sa kanya. So hindi mo pwede dahil siya nagre-release yung cheque. So, hindi ko matandaan kung gano'ng katagal na every Friday. Kundi talagang no choice na makinig. Eh gano'n na nga, na minsan, na talagang sa biyaya ng Diyos, umangtong na rin sa sukdulan, na ako'y talagang nagising. Sa kanyang pananalita, akala mo ba, yung nangyayari sa buhay mo, ayan ay galing mo. Yan ba'y sa iyong lakas, sa iyong talino? Kapatid, lahat yan, biyaya ng Diyos na pinahihintulot na mangyari sa buhay mo. Nung marinig ko yun, kinalabuhan ko. Tulad kaya, pagka naaalala ko yun, kinalabuhan ko. Naupo na lang ako rin sa upo na ito. At tandaan ko, nakatingin lang ako sa kanya, miya-miya, tumutulong yung luha ko. Dahil nare-recall ko yung, paano nga ako bang ang hirap makapenetrate katulad namin nila Tita Eddie na makapasok sa Schumann. During that time, talagang ang labanan kulang-kulang 2,000 ang gagawin nito sa Katusan at gawaan ng bag sa Marikina. Marikina lang yun. At binigyan ka ng pagkakataon na makapasok. At sa biyayang yan, 3 division ang ating napasukan. May Bagato, meron Mosito, at meron accessories. And yet, meron pa akong butik. Tita Eli, alam niyo, Tita Eli lahat ng ginagalawan, pareho lang kami ng ginagalawan din sa mga. Lahat yun, hanggang pangarap na magkaroon ng bahay, pinagkaroon ng sasakyan. Talagang sa biyaya ng Diyos,
lumaki ang gawa. Ang tanong, bakit? No? It's still the mystery na ako umaharap ngayon sa inyo. Na maalala ko ng lahat ito ay regalo, handog sa ating Diyos. Kung titignan natin yung sa chapter 4, chapter 2 ng Ephesians, hindi tayo lalayo, dito lang tayo. Chapter 2, verse 4. Subalit, napakasagana ng habag ng Diyos. Habag ng Diyos. Sa English, napakasarap pakinggan eh. Mercy, compassion. Maraming, pero pagdating sa Tagalog, isa, habag. Kung sa habag, kaya kung maanoy nyo yun sa Lamentation, chapter 3, verse 22 and 23. Ang kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa sa bawat mo. Tingnan yung habag ng Diyos, yung mercy and compassion, every morning pinagkakaroon sa atin. Kasunod niya, napakadakilang pag-ibig niya sa atin. Tayo'y binuhay niyang kasama ni Kristo noon. Tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsubay. Niligtas niya kayo dahil sa kanyang kagandahan loob. Ang kagandahan loob dito is grace. No? Dahil sa pakikipag-isa, sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang darating na panahon ay mapakita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandahan loob sa pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, kayo naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan nito ay kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng inyong sarili. So, kung babalikan ko yung aking narinig kayo sa loob. Lahat ng nangyayari sa buhay ko, may akda ng Diyos. So, hindi aksidente na lahat tayo ay pinagtakto-takto ngayon dito na para makita ang kalagayan natin. Bagkos, hindi ito bunga ng inyong gawa, katulad ng sinabi ko. Kaya walang dapat ipagmalaki ang sino. Sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layunin na pinili ng Diyos para sa atin noong unang paman. So, pinagkaisa, yung three parts ng natin, yung handog ng Diyos sa atin, pinag-isa. Yung mercy, yung compassion, yung grace. Hindi pa nagtatapos dyan. Balik tayo sa chapter 1, verse 5. No? So, tingnan nyo. Chapter 1, verse 5. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ano yun? Sonship. Anak, maging anak. Hindi pa dyan nagtatapos. Tingnan natin verse 10, the same chapter. Pagdating sa takdang panahon, ang layunin niya ay ikunin ang lahat na nilikha
langit tayo. So meron tayong yung after all this na pinagdaanan natin. Tayo ay heaven bound. Katulad ngayon na tingnan natin ang description ng heaven. No? Tayo pumunta sa Revelation chapter 21. Sarap sana kung makikita talaga yung verse na nandito. Para dito na nakikita. Iba-iba tayong version. Pero sa Tagalog, siguro naman magkakaintindihan tayo. Revelation o Pahayag 21:1 hanggang 4. Pagkatapos nito, nakita ko isang bagong langit. Hindi yung langit noon, langit ngayon. Ito yung after. No? At isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig, wala na rin dagat. At ang nakita ko, ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, lumad sa Diyos. Gaya ng isang babaeng ikakasal, magandang ang bihis at handa siya pagsalubong sa lalaki kanyang mapapangasal. Narinig ko isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan niyo ang tahanan ng Diyos ay nasa piling ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at siya'y magiging bayan niya. Makakapiling nila palagi ang Diyos at siyang magiging Diyos nila. At papahiring niya ang bawat luha sa kanilang mata. Wala nang kamatayan, daluhati, pagtangis at paghirap sapagkat lumipas na ang dating buhay. Ito ang ating buhay. After ang ating mga ngayon, sino si Aling Lady, kasi pangako sa atin, at sino man ang magwala kay Kristo, ito. Narinig natin yan, no? Katulad ngayon, ito yung sa napakaraming handog, ito yung tatlo na kasi ang hirap magpasalin-salin. Tinutukan ko na lang ang ifes na pwede makita natin para maintindihan natin mabuti. Kung sa pangako at handog ng Diyos ay napakarami. Kung titignan natin, tayo hindi marami o konti na tayo. Pero ang populasyon ng Pilipinas ay close to 90 million na. Luzon, Visayas, Mindanao. Ang titignan natin ay Luzon. Ayun na, break kung anong kung ang Luzon, NCR, concentrate natin ng Metro Manila. Metro Manila, 12 million. According to the SAC. Marikina, nililitan ko ang aspeto ng aking pinupunto ng populasyon ng dami ng ang Marikina, mga butante, pag titingnan natin, kalahating milyon. First district, second district. 250 each. 14 barangay. Sa ngayon, tayo nasa barangay San Carlos. Pinakamaliit. Barangay 16 ba tayo? 16. Barangay Fortune at saka Tumanak. So 16. Ang pinakamalaliit na barangay ay itong
Kaya, napaka-importante na nangyayari ngayon. Bible study, prayer meeting, na nag-aaral tayo, nananalangin tayo. Tapos, kung meron tayo talagang dapat mangyari sa umaga pa lang, basta tayo lumipit, makita natin na yung paano mamuhay, na parang ibuhay natin, itularan natin si Kristo. Kasi hindi natin malalaman na paano pupukihin isang tao kung hindi mo nakikita. At hindi mo, kung ngayon na hindi natin nakikita, ano ang pwedeng batayan natin? Hindi mo basta tayo, hindi natin pwede basta batayan natin, na tayo tularan natin siya. Ano pa pwede natin makuha? Pagkatapos na siya'y tularan natin, dapat magkaroon tayo ng change life. Binagong buhay. Tignan natin ang Efeso. Ulit, chapter 4, verse 17 to 19. Sa pangalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko sa inyo. Huwag na kayong mamuhay ng tulad ng pamumuhay ng walang pananampalataya sa Diyos. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip at wala silang pagmamahal. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay ng loob ng Diyos. Sila'y naging alipin na kahalayan at wala silang kahiyan, kaunti man lang. Wala na silang inatupag kundi kalabasan. No? Kung merong bagong buhay na makikita sa atin, ini-expect yun. Sabi nga, tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Tingnan natin. Chapter 5 verse 17. Kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, siya isang bagong nilalang, wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan mo. Kailangan, kung tayo tigasunod ni Kristo, dapat may makikita tayo pagbabago. May bagong buhay. Kung may bago kang buhay, dapat meron ka rin na dapat ginagawa ka sa buhay na yan ay tayo mamumuhay. No? Chapter 4 sa Ephesians today, 1 to 6. Kaya ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Walk worthy of your calling, which you were called. Kayo'y maging magpakumbaba. Kayo mahinahon at matiyaga. Magmahalan kayo. Magpasensya sa isa't isa. Sikapin niyong mapanatili ang pagkakaisa na kaloob ng Espiritu. Sa pamamagitan ng kapayabangang nagbubuklod sa inyo, may isang katawan at isang Espiritu, tulad ng isang pag-asa na kayo
Tayo may isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama at lahat. Siya ay higit sa lahat, kumikilos sa lahat, magiging nananatili sa lahat. So yung buhay na yan ay kung kayo binago, dapat naman yung pagbabago na yan ay makita sa inyo. Ganun lang naman kasimple yan. Na i-preserve nyo. Kaya nga, sinasabi na dito, makitaan tayo ng magpakumbaba, mahinahon, magsaga, magmahalan tayo, magpasensyahan tayo sa isa't isa. No? Yan ang dapat nakikita sa isang tagasunod ni Kristo. Kung yan ay handog na narinig natin kanina ng handog na nagpupulta sa atin. Pinag-isa yung ang napakaganda rito yung pinag-isa yung habag, sa English nga yung compassion, great love, yung kanyang grace, yung magandang tulog. Binigyan tayo ng tanupatan ng maging anak. Hindi pa nagtatapos doon. Nalaman na natin kung saan tayo pupunta. Ang in-expect lang naman sa atin, tularan si Kristo. Habang pinutularan si Kristo, meron change life, may pagbabagong buhay. At habang may pagbabagong buhay, mamuhay tayo sa ating pagtao. No? So, all of this, ano layunin ng Diyos para sa atin? Naisip niyo na ba, kung babalikan ko nga, ano ba nagawa ko para ating pinili ng Diyos? E pare-pareho naman tayo. May mga istorya tayo ng buhay. No? Huwag na natin ika nga, yung word na huwag na natin kalkalin. Yung ating mga pinagdaan, lalo na sa mga lalaki. Babae, alam din natin. So, hindi na natin dapat kalkalin, kundi yung dating buhay natin at nakikita naman natin. Pero ang nakikita na dapat mangyari sa buhay natin, eh, meron tayong pagbabago. Sinasabi nga, from glory to glory, tayo babaguhin. Ang tanong, meron mo tayong binabago? May nakikita ba tayong pagbabago sa atin? Kung katulad ko na, nakikita niyo ako ngayon, 20 taon na kay Kristo, at ay dapat niya nakikita niyo sa ating pagbabago. No? Hindi mo yun dapat nakita na, ay, ganito yan, ganyan yan. No? Ang sadlat na, lalo na ang galing ng mga tao, ang nakikita, yung pangalian pa. Yung mapagpapitasan natin, ang more na nakikita. Pero yung kabutihan natin, hindi nakikita. Pero I believe sa bawat tayo na andito ngayon. No? Ang layunin ng Diyos sa atin. Tingnan natin. No? Efeso chapter 2, verse 10. Unang-una, ang layunin ng Diyos sa atin. Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layunin pinili ng Diyos para sa atin noong unang panahon. Bakit paggawa ng mabuti? Tanong niyo sa sarili mo, bakit ang layunin ng Diyos na pinili natin ay gumawa ng mabuti? Kung sa buhay ko, biro niyo, pinagtsagaan ako ni Mr. Salonga.
sa kanya, dahil merong nag-share din sa kanya, so lumalabas na yung kabutihan, na yung paggawa ng ginawa ng tao sa kanya, ginagawa rin niya sa akin. At ganun din dapat ang gawin nyo. Natin lahat. Dahil nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa buhay. No? Pangalawa, chapter 4, verse 11. At binigyan niya ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol. Ang iba naman, mga propeta. Ang iba ay evangelista. Ang iba ay pastor at guro. Ginawa niya ito upang handa sa paglilingkod ang lahat ng anak. Tekno, handa ang lahat. At sa paglilingkod ang lahat na banal para ikatibay ng katawan ni Kristo. Ano ba katawan ni Kristo? Ay, Kristo. Tayo. No? At maging ganap ang ating pagkatao ayon sa pagiging ganap ni Kristo. Verse 14. Nang sa gayon, hindi tayo maging tulad ng batang madaling matangay sa mga sari-saring aral. No? At hindi tayo mailigaw ng mga taong hangad dalhin tayo sa kamalian sa pamamagitan ng kanilang katusuhan at pagnilindan. Sa halip, sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo ng lahat. No? Sa pastor, evangelist, para saan? Para saan? Diba? Para tayo yung iglesia, ikakatibay ng iglesia. Nabis tayo, na tayo, kanya-kanya tayong istorya ng buhay, kanya-kanyang drama, kanya-kanyang problema, kanya-kanyang challenges, kanya-kanyang temptations, lahat tayo yung pinagdadaan niya. Na para tayo, bawat isa sa atin, mapagdaanan niya, para tayo magtibayan. Na yung nangyari sa akin, at tama, tingnan nyo ito, kung ako'y sumabak, napasabak sa isang problema malalim, paano kung tutugulin ang ating problema? Yung iba, sinasarili ka agad yan. No? Sarili. Hindi mo na magpapangkat. Meron naman ugali ng tao na talagang pagsakatan. Di ba alam mo grabe din ang problema, kung dali ng problema, alam mo tapos na ang mundo. Meron naman talagang hindi mo makita ng reaction. Pero kung tunay na Kristiyano, ang unang-unang pupuntahan ka, salita ng Diyos. Dahil sa Biblia, lahat na ata ng problema ng tao, buhay ng tao, kaya dito, ano ba naman ang gusto mong matayan? Kung ito'y binabasa mo lang, lahat ng istorya sa buhay nito, kung gera, noon pa, hanggang ngayon may gera, hindi na wala. Ang bububare, tingnan mo na si David, 1,000 ang naging asawa. Diba? Sino ba bang istorya na pwedeng hantulad natin na hindi natin kukupihin ng buhay? Hindi ko rin na nangyayari sa kapangamunan ng 2,000 years ago. Kaya yan, kung ano yung nangyayari mo ba? Nangyayari dito. Kung alam ko yan, at kung yung problema na yan, titignan mo, alam mo ang Biblia,
problema na to dahil kasi pinadala ng Diyos dahil alam mo, kaya mo, at hindi yan pwedeng hindi padala na hindi mo nakakayanin. At kung nakaya mo, sa pag-iintay mo, sa pagsasaga mo, pag-umbaba mo, ituturo rin ka ang kung paano ang resulta. So, nagkaroon ng tugon dahil sa tamang pamamaraan. Kaya nga, di ba parati kong sinasabi, kung tama ang relasyon natin sa Diyos, tama ang magiging tugon ng Diyos sa buhay natin. At kung tama ang pamumuhay natin, ang tugon ng Diyos sa atin, makikita yan sa pamumuhay natin. At yung pamumuhay na yan, na habang nakikita sa atin, nagkakaroon ng tao ng ibang pagkakita sa atin. At nakikita nila, ano na yung meron dito sa tao? Alam niya yan, ha? Ewan ko. Pero sa iba sa atin, narinig ko ang testimony natin. Na ito kay Becky nangyayari ito. Doon sa streamers. Pag may problema, lalapit sa kanya. Ipe-text. Pag-ipag-pray naman. Kasi alam na. Nabuo na yun. Alam mo malapit sa Diyos. Pero pag may problema, lalapit sa kanya. Kaya yung buhay na buhay na nakikita kung tama ang buhay, makikitaan tayo. At yung pagtugon natin sa problema na yan, magiging tama. At kung karoon ng kapatiran na may problema at lalapit, doon na mapasok ang kakalakasan. Dahil ikaw galing ka sa problema na yan at hindi pa siya, ikaw ang mag-share mo. E di yung kapatid na may problema na hindi malaman ng gawa, na ikaw galing doon, mag-share mo. Ito yung sinasabi niya na yung magpalakasan tayo sa bawat isa. Pangatlo, ang layunin ng Diyos. Tulad ng bakit pinili tayo. Hindi ko dapat ipalaganap naman natin yung magandang balita. Sa kabila lang, Philippians chapter 1. Ito yung panalangin ni Pablo sa mga sa Pilipos. Verse 3. Nagpapasalamat ako sa ating Diyos tuwing naalala ko kayo. Tuwing ipinapanalangin ko kayong lahat, ako'y laging nagagla dahil sa inyong pakikiisa sa paglaganap ng magandang balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Natitiyak kong ang mabuting gawang na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagpapalik ng Kristo. So, kung ano yung kabutihan na natanggap natin, kung ano yung nangyayari sa buhay natin, yung change life, yung testimony natin, mamuhay ka nasa dapat na tamang pamumuhay, ipalagan naman. Kaya nga, di ba? Si Mr. Salonga ay tiga-Makati, ako ay tiga-Makina. Aksidente ba yung ating pagkikita? Hindi aksidente. And yet, dahil sa isang panalangin ng Mama, ano lang panalangin ng Mama? Makati. So, Marikina, Makati. Tumupres, bilang isa. Sinabi rin niya sa Marcos 16:15, umayo sa buong mundo, iparangal ang magandang balita. In closing, ako alam ko, si Pierre, yung mag-asawa ko, napakaganda ng testimony.
day, alam ko, darating ang panahon, may haharapsin. Maring hindi ngayon. Pero isang patotoo, always na aking ginagamit at sinisip ko. Ito'y napakinggan. Isang tao, bata, during that time, yung bata, nakulong sa bilibid at siya'y nadamay lang sa isang kaso. So hindi siya kundi kasama siya. Napasok sa bilibid, alam niyo naman during that time, nandiyan yung mga okso, sige, bahala dyan. Kung wala kang gamit, ay wala kang protection. Imbis na ma-reform, imbis na magkaroon ng bagong buhay, ang batang yun ay naging tirador. Pag sinabing tirador ka sa loob ng preso, ay kapatid. At sa testimony na niya, ay 27 ang kanyang buhay. Yung kanyang buhay, yun na naging pamumuhay niya, nag-testimony. Kaya ng time na yun, nakinig ko yan, sa Bread of Life, nag-testimony siya, mabibigay siya ng lagi, nakukumbida ron, kumbida riyan, nalibot ang buong Pilipinas. Ito, alam nila ni Nora, ni Nena, ni Bebe. No? Nagpasalin-salin siya, doon siya ng buhay. At hindi pa ako nagtatapos. Nakapag-asawa pa ng isang missionary Koreano at nagkaanak. At nagkaroon sila at nakapag-abroad pa. No? Ganun naman yan. Talagang ginamit ng Diyos sa testimony. Pag pinuksan ngayon talagang makikita yung tapon na yan, ano ba ang ibigay sa gusto nyo mangyari? Di ba? Makikita niyo yan. Nandiyan siya. Nakalungsin yung tao. So, ang naging ministry niya ay yung mga bata mo, latangan at nagkaroon ng lugar sila sa tundok. Yan, may meeting program siya. At doon sa mga nakukumbert niya, naglagay naman siya nagtayo ng pray sila, naglaro ng sa bataan. So every weekend, takbuon, so pag ganun. So cut the short story na aksidente. Ito lang yan, sila last year. Banggaan. Dapat buhay ang program. Buhay dapat yung tao. Walang tumanggap ng hospital. Kasi walang kakilala. May bumuha, dinala sa hospital. Sino yan? Ano yan? Dahil isa papunta na. Hindi walang ang atira sa umaga mo dahil namatay ang tao. Saan na? Dahil sumaklolo. Tingnan yung isang istorya na ito. Na yung kung titignan natin at ang aking title na aking mensahe na ginawa ko ngayon. Bakit ako? Kung titignan ang buhay natin sa tao na ito, tingnan nyo, kailan sa inyong kaisipan, ano kaya ang mga nangyayari sa buhay? Wala na, desperado, and yet, by God's mercy, compassion, binigyan ng pag-asa, at yung pag-asa na yan, lumabas ka sa tulog at wala ka na nagkakaroon na ng buhay. Ginamit ng Diyos. And then, again, sa tingin nyo ba sa ginawa ng istorya ng tao, nasa siguro. So, ganun din sana tayo kung narinig natin yun. Tangin natin sa sarili natin. Bakit ako? Meron ba akong na ginawa? Sa tingin ko, wala tayo yun.
biyaya ng Diyos, kung di na kalooban ng Diyos, at sa ating pangarap, pero kailangan tulong-tulong tayo, magkaisa tayo.